Commissioner Charlie Mendoza, anong ginawa ho natin? Anong ginawa ng Marcos Jr. administration? Bakit nakakreate kayo ng history sa revenue collection sa BIR? Yeah. Tatlong bagay po, Cesar. Una, tayo po ay nagsusulong ng isang taxpayer-centric approach sa BIR. Ibig sabihin, yung mga taxpayers natin, hindi natin sila itinuturing na mere sources of revenue, but as partners in nation building. Para makapagbigay lang po ng tamang konteksto, about 97%, 98% ng kinokolekta ng BIR ay nagmumula sa voluntary compliance. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang negosyante, nakabenta ka na, kumita ka na, nasa iyo na yung pera na kinita mo, saka ka pa lamang magbabayad ng buwis. Kung kaya't Voluntary ang tawag nun? Voluntary compliance. Kung kaya't kinakailangang mahikayat namin ang ating mga taxpayers na magbayad ng tama, magdeklara ng tama, mag-file ng tamang returns. And the only way that we can do this is to make compliance easier for them. We cannot demand compliance while making compliance unnecessarily complicated. Kung kaya't dyan po pumapasok yung ating mga digitalization efforts, nilalagay natin sa online platform yung mga compliance nila, pagpa-file ng returns, pagbabayad, nandyan yung pagpapasimple ng ating mga proseso, streamlining of processes, yung magiging pagkakaroon ng mga mas maliwanag na regulations. Sapagkat sa tingin namin, ang mga taxpayers naman natin ay gustong mag-comply. Subalit, kinakailangan gawin din naman natin na madili para sa kanila ang compliance. So that is one. Pangalawa po, we continue to broaden the tax base. Ibig sabihin, kinakailangan mahikayat natin yung ating mga negosyante na hindi pa rehistrado sa BIR na magrehistro sa BIR sapagkat marami sila. Palagay ko, tansya ko, aabot pa ng mahigit 1 milyon yan. So kinakailangan madala natin sila sa formal economy, magrehistro sila sa BIR, and kapag gano'n, nagmo-monitor natin sila. At yan po ay ginagawa natin sa ating mga regular tax compliance verification drive, kung saan ang ating mga revenuers, ang mga kasama natin sa BIR ay tinatawag nating revenuers. Nagtutungo sila sa mga palengke, sa mga pamilihan, sa mga grocery stores, sa mga kalsada, at tinitingnan nila kung ang mga kababayan ba natin na nagnenegosyo ay rehistrado na sa BIR at tinutulungan natin sila, hinihikayat natin sila na magrehistro sa BIR. And of course, kung meron naman tayong mga efforts para mapadali ang compliance, kinakailangan naman na may accountability din doon sa mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. At dyan pumapasok yung pagsasampa natin ng mga tax evasion cases. Mabanggit ko lang, Cesar, sa taong ito, simula Enero hanggang Hulyo, nakapagsampa na tayo ng 295 tax evasion cases nationwide. Malalaki yun. Malalaki po. Ang total tax liability nun, ang total tax exposure is around 34 billion pesos.